Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Wala nang hihigit pa kapag buo at sama-sama ang buong pamilya. Ganito kami sa Team Pula! At kahit salat sa pera minsan, basta't nagmamahalan at naghahanap buhay, masarap mabuhay kasama ang pamilya, di ba? Team Puti! Sa programang ito, tayo ay magpapamilya dahil ang tawagan natin ay kapatid. Ito ang Face to Face Harapan! Kagaya ng lahat ng pamilya, sila ang tumatayong magulang na handang gumabay sa mga kapatid nating problemado. Sila ang ating harapang tagapayo. Give it up for our resident psychologist, Dr. Camille Garcia. Our spiritual advisor, Dr. Love, Brother June Banag. Our law and legal expert, Attorney Lorna Capunan. Hindi kumpleto ang ating pamilya kung wala ang kapatid na laging may solusyong hatid. Wala nang iba kundi ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corina! Makibaka para sa kapayapaan ng bayan. Tama. Let's go! Kembot na kembot! Oh, di ba? Kembot talaga. Ate Kuy, nag-din ako. Gusto ko pa siyang makitang kumembot lalo. Ang sayawan ng sasayawan natin ay... At taray, bibi! Ay, iba! Oh! Ang lambot! Oh! Lower! 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 So, eto na po ang ating pag-uusapan ngayong araw, okay? Tumatayong nanay at tatay ang isang bading sa kanyang 2 taong gulang na pamangkin. So, nasa na yung magulang, di ba? Lahat daw ay kanyang gagawin, pero para ito ay buhayin at palakihin ang bata. Pero nang siya ay labis nang napamahal sa bata, abay binabawi na ito sa kanya ng tunay na ama. Paano yon? At ang pakiusap ng nangungulilang tatay, umuwi ka na, baby! Bakit kailangan niya bawiin yung bata? Eh, yung tao na nagpalaki dun sa bata. Mula nung baby yan hanggang lumaki. Alam mo, Mike, dapat nagbibigay ka ng sustento sa anak mo. Hindi yung nadidelay lagi. Kaming, kung ako sa'yo, ibalik mo lang yung bata. Dahil unang-una, wala naman sa'yo kinabukasan yung bata. Di ba? Kagaya, lalaki rin yan. Nakagaya mo walang trabaho. Kaya kung ako sa'yo, ibalik mo na sa magulang yan kay Mike.
Ang kapal naman ang mukha mo, Tito Mike. Pagsabihan mo si Tito Omi na ng mukhang pera. Eh, sustento nga di mo maibigay kay Mason. Kukunin mo pa. At heto na ang magbayaw na nag-aagawan sa iisang sanggol. Eto na, Omeng at Mike, harapan na. Okay. Ayun. Kayo ay magbayaw. Opo. Magbayaw. Paano nangyari yon? Yung bata, Yung pong bata, nasa akin po eh. Kasi kaya po nga, yung kapatid paano ko. kayo naging magbayaw? Yung kapatid ko po asawa po niya. Kapatid mo, asawa niya. Ayun. Okay. So, paano napunta sa'yo yung bata? Noong time po nasa hospital yung kapatid ko, ang sabi po ng kapatid ko, Meng, sa'yo muna yung bata. Kasi simula po nung unang panganay niya, pangalawa, pangatlo, ako po nag-alaga sa bata eh. Hanggang sa lumaki. Oh. Tapos yung kapatid ko po, nasa hospital, sabi niya, Meng, alagaan mo muna yung si Mason, si Maverick, sabi niya sa akin gano'n, para, kasi may tiwala ako sa'yo. Yung kinuha ko sa isang buwan pa lang, kinuha ko sa kanya. Bakit ikaw daw ang mag-aalaga? Kasi ano po siya, ma'am, ano po siya, palagay po siya sa akin, ma'am eh. Palagay po siya sa akin na... Hindi, pero ako hindi na mag-aalaga. kasi makayanan nung mag-asawa? Po? Hindi na makayanan nung mag-asawa na alagaan yung bata? Kasi po, ma'am, yung time po na yon, ang kapatid ko nasa hospital po. Ito po, lagi pong nasa trabaho o kaya nagpapunta sa may hospital. Wala pong kapalitan niya kasi wala pong kapatid yan eh. Bali ako po yung gumagabi doon sa bata. Ako lang po yung may ang may kakayahan po mag-alaga. Kasi yung mga kapatid ko po, may mga pamilya na po. At meron din sarili mga pamilya. So ngayon, ilang taon na yung bata? 2 taon po. 2 years old na siya. Anong tawag sa'yo? Mama po. Mama. Yung bata, okay, yung bata, paano yung totoo niyang nanay? Patay na po yung nanay niya po. Namatay. Bali, magtutuman sakto, namatay po yung mama niya. Yung 2 months? Binat po, nabinat Ano ang po. sakit ng nanay? Nabinat po. Nabinat sa pagkapanganak? Opo, kasi po yung bahay po nila, ma'am, ang lalaki ng butas. Sobrang lalaki. Tapos sa loob ng bahay, sabi sa akin, Meng, sabi niya, pagka ako lumakas, sabi niya, dyan na lang kami sa bahay. Si Mason daw po, si Maverick, karga niya magdamag. Tapos nakapayong siya na sa loob ng bahay. Yung sabi ng nanay ko, ba't naligo na kayo? 15 days pa lang sila eh. Ba't naligo na kayo? Baka mabinat ka. Sabi, kaya ko na, sabi ng kapatid ko. Pagdating ng 30 days, ang kapatid ko po, wala ng malay, parang nag-collapse. Yung buong katawan po niya nanginig, ma'am. Yung buong katawan niya. Sabi to. Tapos amang-awa ako sa kanya kasi nung time na yun, ma'am, parang sobrang hirap ang dinanas sa kanya eh. Talagang kada sumbong niya, Meng, dyan na lang kami, Meng. Hindi ko alam kung anong ginagawa sa kanya. Grabe to. Kaya nung time na yun, ma'am, nung nasa kapatid ko, sabi ko sa kanya nung una pala nanganganak siya, sabi ko, pag nanganak ka, uwi ka sa bahay. Ako mag-aalaga sa anak mo para magpahinga ka. Pero meron pa silang ibang anak? Opo, ma'am. 4 po sila. 4 po yung anak nila. 4. Kasama na ito, si Mason? Opo, si Mason meron. Okay. So, may trabaho naman siya? May trabaho naman po siya, ma'am. Kaya Okay. lang, ang hirap-hirap po siyang... Kasi nung una po, ma'am, ganito Mahirap po yan, eh. siyang Hingian. Ah. Kapag oras na ng padala ng anak niya, magsisil lang ho siya. Alam ko naman po kung ano yung ginagawa niya eh. Ano? Yung pong sasakyan niya, nakaprado siya, naghihintay lang po siya ng pasahero. Wala po siyang time para mag-reply sa akin. Nasabihin man lang sa akin na, Meng, yun lang, pasensya lang eh. Meng, pasensya ka na, ito lang papadala ko sa'yo. Pero hindi, ma'am eh. Gigil na ako sa kanya. Pero imbes na magpasensya sa akin, ano sinasabi niya sa akin? Bakit madaling-madali ka sa pagbigay sa'yo ng pera? Ano bang kailangan mo? Pera? Yun doon ako nagigigil sa kanya, yung ganun salita niya. So, kumbaga, meron kayong kasunduan kung kailan ka Opo, hihingi. ma'am, 15 tsaka 31 po ang Ayan naman bigayan pala, niya. So, Ngayon- walang nabibigay sa'yo? Opo, since 1,000, ma'am, ang dami po sinasabi sa akin. May trabaho ka? Opo, nagmamanicure po ako, ma'am. Ayun. Hindi lang po yun, diskarte po. Kaya pala ang ganda, Kita Ate ang Corinne. mga kuko. Ayan. Direct. Direct, Hindi ka ba nahihirapan mangulangot? Hindi. Ay, ano ba yan? Maghugas after magbanyo. Mas yun yung curious Mas ako. madali po. Mas madali. Ay!
Ano ba yan? Yung bata baka matusok, hindi naman. Hindi naman po. Okay. So, ang problema, parang walang maitulong para sa pagpapalaki mo kay Mason. Ganito po yan, ma'am. Pag nagbibigay po siya ng pera, kung ano inisip sa akin, para hindi siya makapagbigay sa akin ng pera, ang bata kukunin niya. Di hayaan mo, para sa kanya yung responsibilidad. Di kanya Muna bibigyan ng sabihin pera. po yun eh. Ang problema lang po, bangla po mag-aalaga sa bata. Totoo. Kawawa naman po yung pamangkin ko. Tatlong bata, iiwan, nag-drive siya. Yung tatlong bata doon. Parang nakikinikinit ako nang sasabihin ni attorney na ang may karapatan talaga dyan yung ama. Ano? Pero alamin muna natin kung ano ang dahilan ni Mike kung bakit ganon ang kanilang sitwasyon, hindi ba? O sige, yung panig naman ni Mike ang ating papakinggan na may 3 pang anak, by the way, ha? Na kanya namang sinusuportahan siguro. So, alamin natin yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Okay, panig naman ni Mike na ngayon, nako, ewan ko lang ha, syempre yung mga sinasabi ngayon ni Omeng, medyo kakaiba sa puso, kung pag-aaralan mo ang puso ng isang ama. So, totoo ba na pinaubaya mo na yung yung bunso mo sa kanya? Mike? Sa kanya ko muna po pinalaga eh. Okay. Dahil nag-aanap po ako, nag-aanap buhay po ako eh. Okay. So, ano bang hanap buhay mo? Nag-i-trek lang po. Trike. So, magkano naman ang kinikita mo bawat araw? Mahigit 1,000 po. Oh, di ba laki din, ha? So, si Mike ay mayroong ilang benepisyo sa barangay. Meron kang single parent, no? Pero tanggal ka na doon sa 4-piece. Bakit? Ilang taon na kayo sa 4-piece? 6. 6. 7 dapat, di ba? So, singilin mo. Kaya lang, ano sabi mo? Hindi nag-aaral yung anak mo. Paano yun? Minto po eh. Huminto, anong grade? Grade 2. Grade 2. Ilang taon na? 8, 9. Ilang taon na? 7. 7. Tapos, ano yung susunod na edad? 9. Tapos yung susunod? 13. 13. Yung 13 at 9 nag-aaral? Hindi pa po. Ha? Hindi pa. Hindi na rin. Hindi rin. Bakit? Teka muna. Paano nangyari na kumukuha ka ng 4-piece pero hindi nag-aral yung mga bata? Ay, dati nag-aaral. Dati nag-aaral. Okay. So, paano ngayon yun? Lalaking mangmang yung mga anak mo? Hindi po. Ha? Hindi po. May plano ba? Kailangan may plano, Kuya Mike. May plano kang pag-aralin. Bakit sila nahinto? Ha? Ba't nahinto sila lahat? Ano? Ha? Why did they stop? Kuya Mike! Kuya Mike! Yung mga bata mag-aaral, Kuya? Mag-aaral pa sila? Opo. Okay. Yan, okay na! Naguguluhan ako. Sandali. Nag-aaral ba ang mga anak mo? Hindi. Nag-aaral. Nag-aaral. Sino yung huminto? Sino yung huminto? Yung grade 2. Yung grade 2. Anong binigay nyo kay Kuya Mike? Parang natulala. Mahina pandinig niya. Saan? Kanan, kaliwa, pare. Kanan, okay. Teka, linawin natin. Yung grade 2 hindi na nag-aaral. Yung 9 tsaka 13 nag-aaral. Ngayon. Okay. So, yung grade 2 lang ang bukod tanging hindi nag-aaral. Okay. At least maliwanag na. Sa ngayon, bakit mo binabawi? Yung meron ka ng 3 anak, hindi pa nga nag-aaral yung isa. Tapos, syempre, kumikita ka naman, kumikita. Pero palagay ko sa 3 anak, baka kulang pa talaga yon. So, bakit binabawi mo? Mukha akong pera eh. So, padala ng padala eh. Hindi, wala ba kayong kasunduan? Di ba may kasunduan dapat kayo? Kung kailan ka dapat nag-iintrega? Oo. May schedule, di ba, Kuya? Then, tuwing kinsenas katapusan, binibigyan. Papadala. Magkano ang kasunduan nyo? 1,000. 1,000 kada kinsenas. Nabibigay ba niya? Opo. Nabibigay naman pala eh. I don't see the problem here. Nag-delay po kasi. Gusto ko lang po kasi makita sa kanya pag nagsabi ako na bilang ama, pag nagsabi ako hanggang nauna na, tapos ang anak ko, magbigay ka na. Kasi ano kung naman may pera yan eh. Gaano May pera katagal yan. ang delay? Hindi, mga di man matagal, basta ang araw lang, Oo. kinabukasan. Ano reklamo? Ano ang problema po sa akin yun? Ang problema lang po sa kanya, kapag nagdidili at nagagalit ako,
Siya pa yung talagang kung ano-ano pa sinasabi. Magmamadali ka kasi ganito ka, ganyan. Na-try mo bang hindi Di ba? magalit? Kahit ako nga sa kanya eh. Ang sabi ko sa kanya, ibibigay ko sa kanya ang bata kapag dumating nasa 5 years old o 7, kapag hindi na alagain. Hindi ko sa dapat ang bata. Correct. Kasi hindi pwedeng Ang maiwan-iwan. na ibibigay ng bata, hanggat na ang bata ay alagain pa. Okay, eto na ngayon ang bagong nadiskubre natin na may nakarating daw kay Omeng na may bagong babae, si Mike. Kaya naman pala. Totoo ba? Totoo ba? At yun ba ang nagpapadelay sa entrega sa anak? Malalaman po natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. O eto na ha, kampihan na. Mamaya mo sasagutin kung talagang totoong may bago kang babae. At yan ang nagiging mitya ng problema. Siya ang pinsan na saksi sa pag-aalaga at pagmamahal ni Omeng sa anak ni Mike. Jello, humarap ka na. Hello po, Kuya Jello. Bakit ka kumakampi kay Kuya Omeng kung parehas kayo ng buhok ni Kuya Mike? Hindi. Kasi, Bakit po kayo kumakampi kay Omeng? kasi bilang ama, wala sa karapan ng kumin yung bata. Kasi hindi niya kaya ibigay tustusan ng bata eh. Unang-una, may mga anak siya sa iba. Paano niya matutustusan yung mga anak ng iba? Eh, paano naman makikilala ng bata na ama, si Kuya Mike, kung nasa pader ni Omeng? Pagka lumaki, papakilala mo, Hindi, syempre maninibago pwede yun. niyang dalawin naman. Pero kalabisan naman kunin niya pa yung bata sa magandang buhay ng isang tao. So, bakit dapat sa kanya? Kaya ba niya talaga yung bata? Kaya niya po kung gusto dahil siya nag-aanap buhay ulang. Marangal po. Wala po siyang bisyo. Okay naman po. Okay, Attorney Lorna, anong tingin mo? Kung talagang pipilitin ni Mike na makuha yung bata, kaya mo ba? Kaya mo ba? Kung kukunin mo yung bata, Opo. kaya mo? Sino mag-aalaga? Kapitbahay nila. Ano sa palagay mo? Ang DSW hindi naniniwala sa he said, she said, no? Kailangan na o-observe ng DSW yung talagang treatment ng nagkiklaim ng bata, no? Kanya, miski na sa korte yan, nag-a-appoint ang korte ng DSW para tignan kung saan talaga malapit yung bata, kung sino talagang pwede mag-alaga and all that, no? Kasi ang best interest of the child, yun talaga ang formula. Ano ang para sa kabutihan ng bata? Kasi tatay ka eh. Kung nanay yan, mas klaro, no? Kasi sa batas, pag nanay, 7 and below, automatic sa nanay yan. Eh, tatay yan eh. At tatay na mayroong iba pang mga anak, at makikita ng DSW, paano meron kang grade 2 na hindi mo na pinaaral? Paano mo maalalagaan? At kukunin mo nga yung bata, bibigay mo pa sa kapitbahay. Hindi pwedeng gano'n. Ano. So, Ayun. sa batas, klaro kung saan Kung, best kung interest. kanino mas maayos ang kalagayan ng bata. Tama. Yun ang, tingnan yun naman ang natin formula. mula sa kakampi ni Mike, ano? Siya naman ang saksi kung paano kumakayod si Mike ng husto para sa kanyang mga anak. Ja, humarap ka na. Magandang araw, Ate Ja. Happy New Year. Happy New Year po. Ayan. Kaano-ano niyo po si Sir Mike? Kapitbahay. Kapitbahay. Mukhang sa iyo ipapaalaga kasi sabi niya sa kapitbahay iiwan. Napapansin ko naman po na okay naman po yung pag-aalaga niyo dun sa tatlo. Sa tatlo na naiwan sa kanya. Oo. May 13, may 9. Pagka namamasada siya, kanino naiiwan ang mga bata? Pinatitingnan niya po sa mga kasama niya. So the whole time sa loob ng bahay, isang 13 anyos, 9 at 7, Yung dalawa, mag-isa. yung dalawa naman po kasi nag-i-school eh. Nag-i-school. Opo. Tapos pag the time umuwi na, nandoon na si Opo, Mike sa bahay. Yung grade 2 naman niya minsan, kasama niya sa pagdadrive. Sumasakay ng e-trike. Tingin mo sa kapasidad ngayon ni Mike, pag kinuha niya si Mason kay Omeng, kaya niyang buhayin?
2 taon yan, Ate Ja. Yes po. Siguro po yung yung sa kapasidad ng pag-aalaga, hindi natin yun masasabi. Pero yung time naman na pag wala siyang work, naalagaan niya. Tapos para ma-feel din ng baby na may tatay siya. Yun. May maramdaman din Bakit ka yung... naiiyak dyan? Oo, na-emotional siya bigla. Bakit? Siyempre, yung baby, kailangan ng nanay, tatay. Tapos, wait lang. Kailangan Hindi mo ba binibisita yung baby? Binibisita mo naman. Pag nag-uusap kami, sabi niya, gusto daw niya bisitahin yung anak niya. Kaya lang, may time na nabubuisit siya doon sa kaka-chat, kaka-text na, eto ka na naman, late ka na naman magpadala. Siyempre, ang tao, nagtatrabaho. Hindi naman ATM yan nakadapindot mo, kada text mo. Bibigyan ka. Diba? Total, may usapan kayo eh. Tapos isipin mo, may 3 pa rin siyang anak. May 3 siyang anak din na pinapakain. Madirid man siya ng isang araw. Pagpasensyahan mo yun kasi hindi ka naman nawawalan eh. Kung baga parang... Paano magkakaroon sa kanya? Sineseparate. Hindi, bata ibig yung sabihin, naiintindi ko. hindi ka naman, Hindi na sa hindi bibigyan nawawalan yung Ano ba sinasabi baby. sa ko? Naging ang pang-dudroga pa ako. Hindi nawawalan yung Nagdodroga ka ba? baby. Ibig sabihin. Ganun tingin niya sa akin, ganun eh. Okay, pero so ikaw hindi ka nagdodroga? Hindi po. Huwag kang aamin. May lalaki Wala ka? po akong lalaki. Wala. Ikaw may babae ka ba? Wala po. Ay, hindi naman lang ano. Okay. Simula hawak ko na yung pamangkin ko, hindi na ako nakapanlalaki, hindi na ako nakakabuking, lahat-lahat wala na. Pero kung pagpinahin ko na sa bata, kasi nga, kulang yung binibigay niya. Ikaw wala kang babae. Wala po. Wala. Ikaw, Single ka naman. Single ka naman. Kung meron, hindi yung Hindi, wala kasalanan. namang masama doon. Huwag lang makakasagabal sa suporta sa mga Magiging bata. tatay, yes. Okay, ano ang solusyon? Sino ang dapat mag-aruga sa anak na 2 years old? Si Omeng ba o si Mike? Malalaman natin ang payo at ang desisyon ng mga sausawero at sausawera sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. So ano ba talaga ang makakabuti sa 2 taong gulang na bata? Mula sa puti, ano ang inyong masasabi? Ayan, Ang magandang gawin kasi, hindi naman basihan ng pera sa pag-aalaga sa isang bata. Ang basihan sa pagiging magulang ay yung pagbibigay ng paggabay sa bata hanggang sa lumaki siya. Hindi yung pera ang labanan dyan eh. Yung pag-aaruga mo sa isang bata. Kaya kailangan, kung gusto mo talaga kunin yung bata, siguraduhin mo na maaalagaan mo, kaya mong alagaan, hindi papaalaga mo sa ibang kapitbahay, sa ibang tao. Kung tunay kang magulang, kaya mo alagaan sarili mong anak. Yung si Kuya Mike, ay nararamdaman ko na siya dapat ang kumuha sa kanyang anak. Dahil sa kanyang anak yun eh. Kanyang tunay na anak yun. kumbaga ang tatay ay sa anak, parang ganon. Let's go. Yes, so sa usapang ito, isipin niyo po muna yung estado po ng buhay niyo. Buhay ng anak na nasa sayo, bago gumawa ng action na agad-agad mo kukunin yung bata na hindi lang naman to yung hindi to bagay na agad-agad na babawiin. Ang nag-alaga, nag-aruga, maraan, nagbigay or maraming naitulong sa bata. Sa tingin ko yun yung tunay na responsibilidad ng isang magulang, which is na kay Kuya Omi. Di ba? Para naman ho sa sitwasyong ito, ako ho naniniwala na kaya ni Kuya Mike nagampanan ng kanyang pagiging tatay. Una, dahil makikita natin parang ang nagiging ugat ng usapang ito ay pera, yung pangsuporta. Pero kung nabanggit kanina ni Kuya Omeng o ni Ate Omeng na kaya na naman palang suportahan yung bata, bakit kakailanganin niya pang madaliin yung paghingi ng suporta mula kay Kuya Mike? Gayong nabanggit niyang kaya niya naman pala. Nasaan ang pangunawa doon na sa kabila ng napakaraming anak ni Kuya Mike, parang hindi yata makuha-kuha. Di ba? Oo nga naman. Okay, Attorney Lorna. Nabanggit mo na kanina na ang DSWD magdedesisyon ayon sa ikabubuti ng bata. Tama. Pero sa iyong pananaw, eto, napakinggan mo yung 2 panig, kanino dapat mapunta o paano ang solusyon dito? Alam mo,
pwede naman silang dalawa. Yung isa, sabi ko nga kanina, custody, yung isa, visitation. Parang co-parenting. Parang co-parenting. Mag-usap lang ng schedule. Kaya lang ang importante dito, Omeng, although ang tawag sa'yo ng bata mama, dapat explain mo rin sa bata na 2-year-old na meron siyang tatay, may tunay siyang tatay, kaya lang meron siyang mga 3 kapatid, para meron siyang sense of family. Kasi yung bata na yan, yung 2-year-old na yan, pag mama ang tawag sa'yo, baka akala niya ikaw na ang tunay na mama or papa, no? Dapat alam niya na mayroon siyang tunay na pamilya. At karapatan ng bata yun. Para sa interes ng bata. Kasi yung narrative, yung storya, baka paglaki niya, sasabihin niya na inabandon siya ng nanay niya, ng tatay niya, at yung mga kapatid hindi siya mahal. Kanya dapat, Omeng, although okay ka, nag-aalaga ka, sabihin mo rin yung katotohanan, yung storya na meron siyang pamilya na nagmamahal. Busy lang ang tatay niya at balang araw magkaka-reunite silang lahat. Correct, oo. Tsaka napamahal na rin sa'yo yung bata, di ba? Ma'am, opo. Kaya lang po, ma'am, yung pong sinasabi po ni ma'am, lahat po ng mga visitation, Pwede lahat. dumadalong sa bahay yan. Ayan. Ang problema lang po kasi sa kanya, pag naghahanda po sa bahay o magpapakain sa bahay, sila lang po ang kumakain. Ano pa paano yun? Magluluto ng ulam. Oo. O maghahanda. Pagdating sa bahay nila, chat sa akin yan. Ang tao ko raw kumain, pati rin mga kapitbahay, pinakain ko daw. Alam mo, ito puro nakikita natin, di ba, Dr. Kasi Love, ma'am- kung paano ang hagupit ng masamang salita. Yes. Yung hagupit ng masamang salita, yun ang nakikita kong tangin yung problema. Yun po, ma'am. Okay. So siguro, nagbubunga nga ka din, ikaw naman ang sakit mo din magsalita. So, kung wala yun, Dr. Love, gaano katalim ang salita? Ay, napakatalim ng salita na susugat sa iyong damdamin at magtatagal sa iyong isipan at sa iyong damdamin yung sugat na yan. Kaya dapat nga pag-isipan natin bago natin sabihin yung isang bagay. At magagawa natin yan pag medyo galit ka, huwag ka muna magsalita kasi dyan lalabas yung lahat ng hindi maganda. Ang nakikita ko rito, Ate Kuring, kay Mike, alam mo yung difference ng tatay at saka ng ama. Madaling maging tatay, no? Pero yung pagiging ama, may responsibilidad, pinaghahandaan, no? At hindi ko makita sa'yo, kasi mayroon kang 3 anak na inaalagaan, pero hindi lahat nag-aaral, ibig sabihin napapabayaan pa rin. Kay Omeng, hindi mo pwedeng i-claim na ikaw ang nanay o ikaw ang mama. Kasi meron talagang mama yung batang yun. Dapat malaman, entitled yung bata sa katotohanan. Pwede mong sabihin sa kanya, you're the uncle at nagmamahal ka rin dun sa batang yun at gusto mong alagaan, you know? So, ang pag-uusap ninyong dalawa rito, mukhang hindi kayo magkakasundo ng kayong dalawa lang. Kinakailangan siguro sa ilalim ng ating batas, mabigyan ng karapatan ng bawat isa sa inyo at gawing official kung sino mag-aalaga at ano ang responsibilidad ng ama doon sa mag-aalaga, doon sa inaalagaan. Hindi pwedeng usapang lasing lang tayo dito. Kailangan natin dito maging malinaw ang pag-uusap alang-alang sa kabutihan for the best interest of the child. Thank you, Dr. Love. So, ang ibig sabihin, kailangan ba ng mediation dito? Legal mediation and counseling? Yes. Unang-una, kasi pagdating dito, kinakailangan tinatawag nating psychological well-being ng bata. Dahil kasi, kagaya na sinabi ni attorney, yung transparency of origin. Dahil kasi pag hindi mo masabi kung sino yung totoong nanay, kung sino yung totoong tatay, napaka-difficult para sa bata pag tinanong na pag mag-i-eskwela na yan, sinong nanay mo? Ay, bakit siya? Di ba? Parang maguguluhan yung bata. Second, ang hirap kung sasabihin mo na kinukuha mo na kaagad, Mike, kasi mayroon tayong tinatawag na early attachment disruption. Ibig sabihin, eto yung nagpalaki tawag sa kanya mama, tapos biglang kukunin mo, papaalaga mo sa kapitbahay. So, pag nagkaroon ng ganong klase, parang, yun,
tinatapon lang ako, parang ganon. Tapos magugulat kayo, magiging stunted ang development. Hindi yung sasabihin kong hindi siya lalaki ha. Yung mental capacity niya, yung behavior niya, yung ability niya, dahil kasi parang nagkaroon ng confusion. So sana kung sa ganitong paraan, tignan yung maigi palagi yung sa ikabubuti ni Mason, hindi yung sa ikabubuti ng yung gusto niyo lang. Kasi pag yung gusto niya yung maipipilit niyo dito, walang mangyayari, maapektuhan hindi lang si Mason, pati yung 3 bata. So importante rin na magkaroon ng bonding yung magkakapatid, hindi lang yung sayo. Isipin niyo maigi yung sa ikabubuti ng bata. Yun lang po. Yes! Kasi hindi naman pwedeng, kung gaano kayo kahirap ngayon, gano'n na naman ang susunod nyong henerasyon. Diyos ko naman, kailangan naman mas maganda. 3 damit ng 3 anak niya, yung isang bata, hindi man niya nabilin si Mason. Oo. 3 bata, bilhin sa palengke ng damit, umuwi sa bahay. 3 damit, nasa 3 anak niya, pero si Mason wala. Okay, ganito na lang ang pag-uusapan natin sa pagbabalik. Kailangan talaga may mediation at kailangan talaga malinaw malinaw talaga dapat ang kasunduan. Tapos kailangan sumunod sa kasunduan. Hindi yung kung kailan mo lang gustong gawin. No? Parang ganyan. Okay, aalamin natin ang malaking desisyon na kailangan nating gawin para sa batang si Mason. 2 taong gulang na bata po at ang kanyang kinabukasan ng nakasalalay. Pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. So ano ang desisyon natin ngayon dito saan ba dapat mapunta ang bata? Nagkausap po kami bago po tayo magsahimpapawid ulit. So sabi nga natin, kay Omeng na lang muna dahil nga sa napamahal na sa'yo at mas may kakayahan kang mag-alaga. Ano? Wala daw babae si Mike, nagtatrabaho ng tama. Sabi ko, tutulungan ko lang kayo kung yung anak mo ay ipapabalik mo sa eskwelahan. Opo. 7 years old, hindi yan dapat nakikisakay sa'yo sa trike mo. Kailangan talaga yung bumalik sa school. Ha? So itatawid ka namin sa barangay para masigurado na talagang hindi na kayo pwede makakuha ng 4-piece. Pero sisiguraduhin din natin ang iyong solo parent provision. Okay? Bibigyan natin ng kabuhayan si Omeng at si Mike. Okay? Ngayon, si Omeng ang magpapalakad. So, kaya ko sinasabing Omeng at Mike, ito ay para makatulong din kay Mike para hindi na siya magsustento sa kikitain niya doon sa kanyang tindahan. Okay? So, pupunta ka sa TESDA, tutulungan ka para mag-guide ka sa pagpaikot ng pera. Wala na tayong problema sa singilan. Kasi ito ano lang naman ang problema nyo lang ito. Nadedela yung singil at nagsasalitaan kayo ng masama, period. Yun lang ang problema nyo. Kung titigil na kayo sa pambubunganga at pagsasalita ng masama, dahil malaki rin ang utang ng loob mo kay Omeng, na inaalagaan ng anak mo, na kailangan mo ring intindihin 3 ang kanya, 1 lang ang sayo, edi hindi na kayo dapat nag-aaway. Diba? Tama. Tama. Nagtutulungan naman kayo, ilubos-lubusin na natin. Hindi ba? Okay. Wag lang niyang makikita nagsusugal ka at saka umiinom ka, ha? Okay. Sige. Kasi babawiin ko yung kabuhayan na yon. Babalik ka na naman sa sustento mo. Ngayon na hindi ka na nagsusustento, pag may extra ka naman, mag-abot ka rin naman ng konting regalo sa anak mo. Okay ba yun? Opo. Bakit siya? Kung minsan naririnig niya, minsan hindi. Bakit sa tulong naririnig niya, pero pag sinisermo na, nabibingi? Pagtulong malinaw. Ha? Pagtulong malinaw, ano? Okay na kayo? Opo, ma'am. Bagong taon na, kailangan medyo maaliwalas ang dibdib natin. Para kay Mason. Diba? Para kay Mason. Sa gitna kayo magkita. Mag-ano na tayo? Mike. Mike. Yakap! Shake sige hands na, huwag na kayo mag-iyaan. Ano ba? Diba? Ikaw naman, Mi, bagong taon, huwag ka na magalit. Oo, ang talim kasi ng mga kuko mo. Okay? Alam po ninyo,
Hindi dapat nagpapamilya ang hindi kaya ang magpamilya. Kaya nga sinasabi natin dapat kasama sa curriculum lalo na sa grade school, high school, yung paano ang pagdedesisyon sa buhay. Sino ba ang mambabatas na magsisimula nito? Maliban sa batas sa budget o insertion, okay, mahalaga yan. Pero ito ay basikong problema ng bawat isang individual na lumalaki kapag nagkapamilya ng hindi handa, na lalo pang lumalawak pang nagiging problemang pambansa. Yan ang tinatawag na poverty index. Kung sana'y maturuan ng mga bata pa lang sa pagtatrabaho, pag-iipon, pagnegosyo, tumulong sa magulang, at maging responsable sa pagpapamilya, napakalaking ginhawa po nito kalaunan para sa buong bayan. Sana mangyari na. Ako po ang inyong Ate Kuring at nagsasabing na ikay kang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta dapat may mukha kang ihaharap. Dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sabi na sabuting tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face off. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo magharap. Ano kung ang kapitbahay mong lasenggo na, sa laula pa? Wala pong ginawa kundi basahin yung aming kisame ng ihi niya. Ay! Malalasing ihi, suka, Ha? tubig. Nung kinumpronta mo, anong sabi nila? Pinagsasabihan ko naman po siya. Hindi po kaya pag nalasing na po. Diretso tulog.